Breaking news, PRRD, mukha yata makakalaya sa April 22. Yan po ang hinihinala ng iba dahil hahatulan po itong si Pangulong Duterte sa darating na April 2, no? May naglabas po ang ICC yata ng isang anunsyo na ang sinasabi ganito, no? Desisyon ng ICC sa petisyon ni ex Pangulong Duterte hingil sa jurisdiction ng korte ilalabas sa Abril 22. Alam mo, harap-harapan ito. Pag ito hindi na pa-aprobahan ng ICC, harap-harapan niloloko tayo. Hindi sa akin opinion, bakit ka mo? Biruin mo, jurisdiction, unang-una, hindi naman, ako, nagmamasid lang ako. Nagmamasid ako. Ito na pagmasdan ko. Ha? Ang alam ko, sige, ipalagay natin si Pangulong Duterte hindi sumunod sa due process sa paniniwala nyo yung sa panahon niya. Hindi sumunod, hindi sumunod. Due process. Ngayon ba ikakatwiran mo ngayon yon na ay hindi niya sumunod si Duterte sa due process di hulihin din na walang due process yan? Ganun ba yon? Yung kasinungalingan, pagtatakpan mo ng isa pang kasinungalingan. Yung kamalian, tatakpan mo, pupunuan mo ng isa pang kamalian. Ganun ba yon? So, ibig sabihin ko, mali si Duterte, nagalit kayo, so ginaya nyo ang paraan niya, mali din lahat kayo, mas mali kayo. Tama, mali. Di ba? Ito, akong pagmamasdan ko na, pagmamasdan nyo mali ang para sa akin. Dahil unang-una gumagana ang sabi ko nga justice system sa Pilipinas. No, ipalagay natin no, may warrant no. Saka ang dami sabi yung pangulo nagsabi, wag uhuli ayaw niya ng ICC, wag ganto. Dito niyo litisin. Ngayon, eto, kung matalino ang ICC, hindi niya hatulan to dahil insulto sa bansa. Biro mo pag-upo ng ganito. Hindi lamang siguro nahiya ang ICC kasi ang presidente ngayon si BBM. Na paninindigan nila, siguro lang baka lang, haka ko lang, teorya ko lang. Paano kung si Sara maupo? O maupo man ng ibang, makalipas sa si Sara. Ibang taon na, hindi na si Sara, lumipas na si Sara, ibang uupo na sa bilang presidente. Papayag ba ang ICC, papayag yung presidente na yon, ang sambayan ng Pilipino, na ang ICC may kinulong ng isang lahi dito na gumagana man ng jurisdiction sa Pilipinas? Tigo di papayag Pumapayag lang ang tao ngayon kasi yung leader parang pumapayag. Wala naman sila sabi pumapayag yung leader natin. Pero pinabayaan niya yung hulihin si Tatay Digong. Parang ganito lang yan Ikaw, nasa bakurang ka. Nakita mo nagtatapon doon ng maraming dumi. Mga mantika, mga pinaglutuan, mga gulay sa harapan ng bahay mo. Tama? Sabi mo, ayoko na magtatapon dyan. Tama? Ayaw mo may magtapon sa harapan ng bahay mo. Pero, may nagtapon ng ibang bahay. Tapos, ang sabi, ayaw nga ni Munting Kalawan tapunan yan So, wala akong kasalanan. Pero, pinabayaan ko, hinayaan ko, hindi ko ginawa ng aksyon na tapunan yan. Di parang inutos ko na rin. Dahil ko pang inutos. Dahil ko pang sumang-ayon. Kasi pumayag ka Pumayag ka na tapunan yung harapan ng bahay mo. Na alam mo, na ayaw mo. Ganun din na pumayag ka si Duterte sa araw ng March 13. Di ba March 13 ba? March 12. Yung dinala si Pangulong Duterte sa pumayag ka. Nasaan ka nun? Di ba sa mga, dabi ko ng mga nakaraan, mga 90s ba yun? 90s, 80s, pag isisilya elektrika, sino tumatawag? Di ba presidente? Uuling tawag ng presidente ang pasya, tigil mo na yan, alisin mo na yan. Bakit wala kang magawa? Sabihin mo, hindi kasi batas yan batas yan Ganun ba yon? Pwede mo naman sabihin, itawag mo na, wag nyo nang galawin si Pangulong Duterte. Alam ko nagkasala sa akin yan. Alam ko maraming ginawa sa akin, tinawag akong bangal, tinawag akong ganyan. Ayaw niya, wag nyo na papahulian. Ikulong nyo sa Pilipinas. Alam mo, mas marami matutuwa sa kanya. Baka yung mga DDS lumipat pa sa kanya. Totoo yan. Diba? Yan ang aking haka Yan ang aking teorya. Ngayon ito, hahatulan ng ICC. Isipin mo, imagine mo. Totoo ba yon ICC? Paano kung hindi na pala si Pangulong BBM ang Pangulo ngayon? Hindi na rin si Sara. Paano kung makalipas ng 3 henerasyon? Alalahanin ng mga Pilipino, ng mga ibang henerasyon, yung ginawa niya sa Pilipinas, na balita sa history, gumagana naman justice system sa Pilipinas, pero nanghuli sila. Tinuloy pa rin nila. Imagine. Okay, sana tama yung sinabi ng ni Boying, nakaraan taon pa yun Ang Pilipinas may justice system. Hindi katulad ng ibang bansa na walang justice system. Yun, pwede nyo gawin yun. Kung walang gobyerno ang bansa na yon, pwede nyo gawin yun. Ito, gumagana ang gobyerno Katunayan niya, si Revilla nakakulong Gumagana, may ICI niya, di ba? Kuno.
Yung mga district engineer ba nakakulong nga? Ibig sabihin, gumagana si Alice Goo na huli sa ibang bansa. Tinutugis niya si Hari. Si Saldico, tinutugis ko no. Tapos si Tebes. O ibig sabihin, gumagana ang justice system. Di ba? Gumagana ang lahat ng ahensya. Kasi si Tatay Digong, hindi na to usapang gobyerno to kasi alam na natin may kasalanan tayo dito, kasalanan ng pamahalaan dito. Ayaw nila aminin sa hindi. May kasalanan. May pagkukulang, hindi na kasalanan, may pagkukulang. Sige, yan ang pinakamagaan ko na lang ha, pagkukulang. Dito ang usapan dito, ICC na. Dito, wala tayong magagawa sa gobyernong ito eh. Wala tayong magagawa eh. Wala tayong magagawa kasi hindi mo na pwedeng ibalik ang future. Napakiusapan mo si BBM. BBM, pwede ba? Huwag mo hulisin. Wala na, nakalipas na eh. Wala na yan. Hindi na natin pwedeng, bakbakan o hindi na. Huwag na. Ang natin yung ICC na lang dahil sa kasalukuyan, sa Abril 22 daw, ilalabas na ang jurisdiction ng korte. Ito yung ating uusigin, hindi ba uusigin? Ating medyo babakbakan na ICC. Alam niyo naman dito nangyari na March 13. Si PBBM, hindi ko alam kung alam niya. Bakit siya pumayag na dali si Tatay Digong? Sabi ko nga, pinaka number 1 na, wag na yung soberenya eh. Sige, wag na. Hayaan nyo na maisuko ang soberenya natin Pilipinas. Huwag nyo na intindihin yung soberenya. Sige, wag na yun. Yung na lang, yung justice system na lang Pilipinas. Payag ka, yung justice system mo sa Pilipinas, na matagal mo pinagmamalaki sa Pilipinas, mawala lang. Yun lang sabi ko sa inyo. Lahat lang yan, choreo lang yan. Sige. Sa 22, abangan natin si Pangulong Duterte. Sana makalaya. Sana desisyonan, makalaya. Walang jurisdiction, makalaya. No? Dito, sa isang banda, dito naman po sa post nito na, ito ang pinaka-antay-antay ng mga kababayan. At huwag na natin asahan na may magandang sasabihin ng ICC. Una sa lahat, alam natin sa natakatanggap na ang ICC ng mali-mali tambag. Alam naman natin hindi mag-a-account ang ICC kung walang basbas ni Bangag. Kaya alam natin, milagro ang masasalba sa sitwasyon ni PRRD. Bayad na ang buhay ni Tatay D, kamay ng ICC. Kung tutuusin, walang paki ang ICC sa matandang yan. Ugod-ugod na why, pasi sila sa mag-akasya ng panahon. Pero dahil may kontrata na sila sa demonyong Bangag, gagawin nila ang papel nila hanggang sa isang milagro magaganap. Hindi natin pwedeng asahan ang ICC. Kailangan na maganap, ipagdasal natin. Yan na may punto. Kasi alam nyo bakit? Kung totoo yung 18 Marines na may nagdala ng mali-mali tambag dito sa isa sa mga transaksyon dito sa ICC, wala namang kriminal, sabi ng iba, sabi ng isang ahensya na dapat mag-imbestiga, sabi wala namang direktang inabutan si Martin eh. Wala namang direktang inabutan si BBM eh. Ikaw ba namang gagawa ng krimen? Direkta ka ba? Isip-isip na kayo? May magnanakaw ba dumaan sa tamang pinto? Sige nga. Ang magnanakaw dumada sa hindi tamang daanan. Tama, mali. Diyan na lang eh. Sample na lang sa analogy na yan eh. Sabihin mo, walang rekta. Pero sabihin, pinagbibintangan ko si Martin. Hindi ko pinagbibintangan si Martin. Ang sa akin lang, essence ng kinukwento ko, sana mag-imbestiga kayo para malaman nyo. Hindi sasabihin nyo, walang rektang kaya hindi pwedeng imbestigahan. Gagamitin ng Senate, ng mga yan. Sabi pa ng mga vlogger na nakikisimpatya. Gagamitin pa ng mga 18 Maris ang Senate para dugisan, para sa kasinungalingan. Bakit? Ang Senate ba? Lahat ng uupo dyan dapat hindi sinungaling? Ha? Dapat ba hindi lahat? Kaya nga nandiyan sa hearing eh. Paaaminin eh. Huhulihin eh. Di ba? Kung ganyan pala katwiran nyo eh, walang uupo dyan. Lahat kasi ng krimen, hindi mo pwede mapaamin. Tama. Lahat ng kasalanan ng upo dyan sa hearing na yan, walang aamin na ako ang gumawa. Di ba? Walang aamin yan. So ano ibig mo sabihin sa katwiran na hindi pwede upo ang 18 Marines sa Senate hearing? Kasi madudungi siya ng Senado. Inaalala mo madungisan yung Senado? Madungisan yung Kongreso? Samantalang yung mga magnanakaw na nakaupo dyan, wala kang pakialam. Yung ba hindi madungi sa'yo? Yung mga kumuha ng kabang-kaba ng bayan, okay lang sa'yo? Na nakaupo pa rin dyan sa, tumatayo pa rin dyan sa plenaryo? Hindi, totoo lang. Yun lang akin, tanong ko lang. Ang madungis pala sa'yo, yung mga tao uupo dyan, patumistigo, yung pala madungis sa inyo. Di ho ba?
Dito po, dito natawa ako sa post na to eh. ICC judges hindi ligtas sa posibleng pagdukot ng Russia. Hindi kasi, kumakalat ngayon ang matinding pangamba ng mga koridor ng International Criminal Court. Ito ano ibig ko sabihin ba't siningit ko to? Hindi sa akin puso sa kanya to showbiz gossip mill. Hindi sa akin to binasa ko lang. Bakit ito gusto kong ipaano sa inyo? Kaisipin nyo Russia galit din sa kanila. Lahat, maraming galit sa kanila. Totoo lang. Marami, bakit? Mali eh. Di ba? Sino kayo para mangilam? Di ba si Trump nga, sinanction na yan? O ito, parusa sa kanya lang ang Russia, batay sa bababasa natin Habang ang mundo ay abala sa usapin ng langis at ekonomiya, isang mas madilim na banta ang namumuno na posibleng pagdukot ng mga hukom sa ICC matapos ang din kontrobersyal na adoption ang paghuhuli sa US Special Post kay dating Venezuela President Nicolas Maduro nitong January 13. Tila nagkaroon ng bagong ideya ang Moscow. Ang tanong, ang lahat kung nagawa ang Amerika ang kay Maduro, gagawin di ba ito sa Russia sa mga humahabol kay Vladimir Putin? Siya may sabi niyan. Hindi ko siya sabi totoo to. Siya may sabi niyan. Sa tingin ko naman, hindi ko masasabing hindi totoo eh. Na hindi ko hindi totoo to. Hindi ko pwede sabihin na pwede mangyari to. Hindi ko rin pwede sabihin na hindi pwede mangyari to. Kasi may Maduro eh. Nagets nyo? Si Maduro nga, presidente ng Venezuela. Di ba? Nangyari. Eto pa kaya ICC banta kay Trump. Di ba? Hindi totoo lang si Trump, isa sa mga idol ko kasi si Trump. Hindi ko tinignan kay Trump yung kanyang performance. Yung kanya nagagawa ngayon. Ang tinignan ko yung tapang niya. Kung paano niya ipagtanggol ang kanyang bansa. Iyan nakikita ko. Para sa akin si Trump ang pinaka-the best diyan. Nakikita ko sa kanya yung paghatol niya parang si David at si Solomon. Mas matindi si David at si Solomon. Bible. Akala nyo gano'n kasi mababait, Bible. Hindi. Si Haring David at si Haring Solomon, pag naabutan nyo, 10 beses ng lupit ng kay Trump. Malupit ang katwiran. Di ba? Bakit? Pero kaya sabi ko si Trump, maganda si Trump eh. Ba? Ayaw nyo lang, hindi maunawa ng iba, no? Siyempre, sa negative parts, pangit na naman. Pero yung performance, parang si Haring David. Si Haring David, kung mapapansin mo, mabait si Haring David. Pag nalaman mo, 2,000, 7,000 ang pilas lang ni David. Pero masama ba si David? Hindi. Banal si David. Ginawang banal ng Diyos si David. Di ba? Mas malupit yun. Pag sabi, inutos to, talagang gagawin yun. Di ba? Yan ang kaharian ni Haring David sa ni Solomon. Ngayon, ito, basahin natin. Ito, totoo. Dito mismo sa post ng OKR.org, the press release. Dapat wakasan ng Russia ang ang mga paghihiganti at pananakot sa taga-usig at mga hukom sa ICC, mga espesyal na rapporteur ng UN. Kinundi na ngayon, nababasa nyo ba? Kinundi na ngayon ng mga eksperto sa karapatang pantao ng UN, ang paghatol sa Moscow City Court sa taga-usig ng International Criminal Court at 8 nakaupong hukom sa ICC na tinawag itong lantaran na paglabag sa batas internasyonal. Ang mga hatol na ito ay legal na walang bisa at walang bisa sa ilalim ng international na batas. Sabi ng eksperto, ito ay isang walang kapantay na pagkatangka na gawing kriminal ang paggamit ng mga independenteng tungkulin panghukuman sa pag-uusig ng isang international na hukuman. Noong 12 December 2005, last year lang to, hinatulan ng Moscow City Court si ICC Prosecutor Karim Khan, ito yung may rape case yata at 8 hukom ng ICC sa mga kasong may kaugnayan sa labag na batas na pag-uusig sa mga mamamayag ng Ruso. Sinintensyahan sila ng pagkakakulong mula 3.5 hanggang 15 taon. Di ba? Yari kayo kay Putin, kay Vladimir Putin. Di ba? Hindi, ito, hindi ata ayaw ng UN yata to, yung gantong style ng Russia. Si Prosecutor Khan ay nagtanggap ng 15 taon sentensya at lahat ng akusado na hatulan ng ebsensya at idineklarang international wanted. Grabe. Hindi ko alam kung totoo to kasi pinost to ng United Nations Human Rights. Hindi ko alam nakalagay na-accredit naman sa gilid, di ba? Nababasa nyo. Hindi ko alam, mga kababayan natin, kung itong ICC na to, kung bawal ba sila sa Russia lang
o gagawa ang Russia ng hakbang kapamamagitan ng US dahil kay Trump, pati ang Israel, di ba huli niya si Netanyahu, ayaw ni Trump mangyari yon. At bantaring, alam naman natin, tinalaki natin nakaraan, na may na si Trump, ayaw ng banta. Kita nyo naman ginawa sa isang bansa, di ba? Ayaw ng banta ng nuklear. Ngayon, dito ayaw niya ng banta lalo sa sarili niya. No? Na nabasa natin sa isang article na kung sakali si Trump ay bumaba sa pagkapresidente sa pagkalipas ng kanyang termino, papasok ang ICC. Yun ang ayaw na mangyari niya. So, ano ibig sabihin nito? Pwedeng possible, ano man ang oras na pwedeng bago bumaba si Trump o mapalapit sa termino niya, katapusan ng termino niya, may gawin siya sa ICC. Hindi natin alam kung ano yun. Batas ba to o pangil ba? Hindi natin alam. Kaya pero itong Russia, nag-decision daw ng 15 taon ng sentensya dito sa mga akusado sa judges ng ICC. Ngayon, ang iniisip ko tuloy ngayon, anong paraan ng Russia para ang ICC ay makulong nila ng 15 years? Ito ba ay papasok sa Russia? Wala naman sigurong eng-eng na ang Russia, ang mga judges ng ICC, alam nilang wanted sila sa Russia, papasok pa sila. Wala nun, baka sa airport pa lang hulihin na sila eh. Di ba? Wala nun. Kaya tataka ko ba't sinasabi ng Russia to? Kaya hindi mawala sa isipan ng sambayan ng Pilipino at ng ako rin, hindi ko mawala sa isipan, sa anong paraan ko magagawa ng Russia na maikulong ang mga prosecutor? Kagaya ni Karim Khan. Sa anong paraan? Kayo mag-isip sa anong paraan? Hindi kaya pwedeng gamitin ko gaya ng kay Trump, kay Maduro? Pwede, di ba? Sabi ng iba, pero hindi ko alam kung may kaya ng Russia yon. Kasi kay Trump magagawa yon kung kayang gawin, kung gusto gagawin, kung gustong gawin. Eto, hindi ko malubos maisip, anong Russia, anong klaseng gagawin ng Russia dito? Pwedeng dukutin? Tama ba? Pwede bang ulihin doon? I-sanction doon? Ulihin doon? Makapangyarihan talaga ang Russia niyan. Di ba? O, ituloy natin. Ang mga bantang laban sa ICC ay nagtataguyod ng kultura, kawalan ng parusa sa pagpapadala ng panganib sa hudyat na nagpapahiwatig na maaring gamitin ng mga estado ang mga lokal na jurisdiksyon upang takutin ng mga inaatasan mga imbestiga mag-uusig na sa mga pinagkaloobang krimen sa ilalim ng international na batas, sabi ng special rapporteur. Binanggit nila ang mga kaso ay direktang nagmula sa mga aktibidad ng hukuman ng ICC na may kaugnay sa umano'y mga krimen na digmaan na nagawa sa konteksto ng digmaan sa Russia at laban sa Ukraine. Kabila ang pag-issue ng warrant of arrest laban sa Pangulong Russia na si Vladimir Putin at sa Komisyon ng Nakarapatan ng Bata ng Russia na si Maria Belova noong Marso 2023 para sa illegal na deportasyon ng mga batang Ukrainian mula sa mga nasakupang teritoryo Ukrainian patungong Russia. Binigyan din ng eksperto na ang hukom ng taga-usig ng ICC ay nagtatamasa ng functional immunity ay pinagkalooban sa kanila ang isa ilalim ng Rome Statute para sa mga gawain isinagawa sa pagsasagawa ng kanilang mga opisyal na tungkulin at walang korteng domestiko ang maaaring maghawak ng jurisdiksyon ng kriminal sa mga panunghaing gawain panghukuman sa isang international tribunal. Nilabag ng mga paglilitis bukod pa iba pa ang mga obligasyon ng Russia sa ilalim ng International Convention of Civil o Political Rights. Anya, kabila ang pagbabawal ng arbitraryong detensyon, ang karapatan sa isang patas na paglilitis sa harap ng isang malaya at walang kinikilingang tribunal at ang prinsipyo sa legalidad. Okay. Ang mga paglilitis sa absensya ay isinasagawa, nababasa nyo ba? Walang ekspektibong abiso, access sa independenteng legal na tagapagpayo o mga posibilidad na pagkakaroon ng depensa na hindi umaabot sa minimum na pamantayan sa due process, sabi ng mga eksperto. Ang kasong ito ay susunod sa isang mas malawak na huwaran ng transyonal na panunupil ng mga otoridad ng Russia na naglalayong patahimikin ang hindi pagsang-ayon at pagpapahayag laban sa digmaan laban sa mga hangganan ng Russia. Anya, sa binabanggit na lumalaking paggamit ng Russia sa mga paglilitis sa kriminal na walang oras laban sa mga kritiko ng digmaan laban sa Ukraine, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, mga mamamahayag na akademiko at mga individual na nakikipagtulungan sa mga mekanismo ng UN, mga internasyonal na korte. Ngayon mga kababayan, ganito. Dito kasi sa ating binasa, para lumalabas kasi, parang pigilan yung digmaan na para bang pag may digmaan ba, wala nang sasaway? Wala bang tao na makapangyarihan na internasyonal katulad ng ICC na pag may digmaan sa Russia, wala nang sasaway? Di ba? Hindi naman pwede yun. Di ba? Yun ang gustong palabasin na to. Pero para sa akin,
Kaya nga may digmaan may hindi pagkakaunawaan At kung kinakailangan sa panahon kasi ng kuwento ko sa history to, sa panahon ng Bible times at bago pa lang dumating si Kristo, uso ang digmaan, yung digmaan kung saan naghaharap pa. Maraming klaseng digmaan. Dati hindi pang ekonomiya, dati bansa Didigmay mo siya para sakupin yung bansa. Didigmay mo siya para dahil wala ako noon. Ganon. Meron niya balde. Dahil sa balde nagkaroon ng digmaan. Dahil sa tinapay nagkaroon ng digmaan. 'Di ba? Yung isang panaderyo ba yun? Panaderya ba tawag doon? Yung magtitinapay. Panadero, binugbog yata ng Italia. Ganon. Hanggang sa nalaman ng isang bansa na yung lahi nila, may binugbog sa bansa nila, nagkaroon ng digmaan maliit lang. May tinatawag na 21 Days War, may mga digmaan na ayaw nila masakop. Ikaw papayagan, marami kang army. Kaya nga may purpose yung army niya, may barel. Papayag ka yung bansa mo, sasakupin na, hindi pa ng digmaan. Mangyayari talaga yan. Saka kung sumasampalataya ka at ikaw Kristiyano at ikaw ay mananampalataya, makikita mo sa Bible may digmaan talaga magaganap. Hindi mo kayang pigilan yan. Pag sinabi mo ayoko ng digmaan, isa lang ibig sabihin yan. Ayoko makinig sa Panginoon Diyos. Hindi nakatumbas yan Kasi ang Diyos, utos yan Pag sinabi ng Diyos magkakaroon ng digmaan, magkakadigmaan talaga. Inutos niya ba yan? Hindi. Propesiya niya yan. Ang propesiya po katumbas ng isang parang utos. Pag sinabi niya nagaganap. So, ibig sabihin, mas masahol pa sa utos. Yung utos kasi may sumusunod. Yung utos, may mga taong susunod. Pero pag ang propesiya ng Panginoon Diyos, walang sumusunod, pero mangyayari, magaganap. Tama? Ibig sabihin, pag sinabi ng Panginoon Diyos, magkakadigma. Bansa sa bansa, maglalabanan. Kinu-question mo ang Diyos niya pag sinabi mo ang digmaan, pinipigilan mo. Kaya nga itong digmaan na to, anong sabi ng Panginoong Kristo? Magalak ka. Biruin mo, nadidigmaan na, magalak ka pa. Tama yun utos ni Kristo yun Kung ayaw mo sumunod sa kanya, huwag ka maniwala sa kanya. Sabi ni Kristo, pag nakita mo ang mga bagay na ito, alin yun? Mga ito, mga lindol, mga digmaan, mga tagutom. At kayo inuusig, magalak ka, sapagkat malapit na ang kaharian. Bigna mo yan? Hindi ba? Kaya salita ng Panginoon Diyos yan. Magalak ka nga sabi. Di ba? Kaya dapat di mo pigilan yan. Kaya dito sa akin, ito hinahaluan ko lang Ako lang yata nakapagpapaliwanag ng ganito May history, may Bible may experience, lahat May logic Iba dyan, nagpapaliwanag gatong lang. Di ba? Walang pakinabang, walang sustansya. Di ba? Dito mga kababayan, makikita mo ang ICC, talagang hindi natin masasabi sa Russia kung ano gagawin ng Russia sa ICC. Pero siguro, pagtapos ng digmaang ito, after mga bago mag-September, baka kumilos si Trump. Baka lang marami natutuwa niya kasi maraming galit sa ICC. Isa ng mga sambayan ng Pilipino dyan. Yung iba natutuwa, yung kalaban ni Duterte, tama ginawa ng ICC. Tama? Paano pagkakataon, halimbawa si Duterte, wala na lumipas na, pagkalipas ng mga 10 years, tapos may uhuli yung Pilipino, payag kayo? Hindi na mangyayari yun. Pero nangyari na. Kahit Pangulong Duterte, di ba? Pumapayag lang kasi kayo, ito tingnan nyo, malalayo sa katwiran tong mga to Paano sila naging malayo sa pangangatwiran nila? Bakit? Biruin mo katwiran nila. Galit sila kay Pangulong Duterte. Kaya pabor ang ginawa sa kanila ng ICC. Pabor ang ginawa ng ICC kay Tatay Digong. Kaya pabor sila sa ICC. Malayo sa katwiran. Dapat ganito. Halimbawa, galit ako kay Pangulong Duterte. Galit ako Natuwa ako na nahuli si Duterte. Kasi galit ako kay Duterte. Pero hindi ako masaya na ang ICC humuli sa kanya. Yun ang may katwiran. Kahit saan tayo makarating. Pero sabihin mo, natutuwa ako sa ICC kasi hinuli si Pangulong Duterte kasi galit ako. Wala ka sa katwiran yan. Hindi ka makatwiran tawag sa'yo. Huwag mong pagpilitan. Sabagay, nung araw kasi, nung panahon ng 90s, panahon ng 80s, panahon ng 2001, 2005, ang display ng lola ko, ang display ng mga lola natin sa bahay, kundi history books, Bible Tama, mali. Ngayon, iba na ang display Display, anime na Hindi lang anime ang display ngayon Ang display ngayon kung ano-ano na Diba? May laro na. Dati kasi nung araw, bata pa ako, ang display namin sa bahay, puro history book Pati Bible Iba-ibang version ng Bible
Kaya mapipilitan ka mabasa yun pag wala kang ginagawa Wala pa mga cellphone nun. Yung dito nakaabot ng 2,000, wala pang cellphone masyado. Di ba? 1996, sino mo nakaabot dito? Wala pang cellphone nun. Di ba? Tamang basa kang history nun. Di ba? Wala pang internet masyado nun. Di ba? Tamang basa ka, pipilitan mo yung libro, basahin, pati Bible. Kaya sa panahon niya, maraming matatalino mga millennial saka mga idarang 50s, 60s makatwiran Di ba? Nabusog na naman kayo ng kaalaman pero bago tayo magtapos, pakinggan nyo muna ito na isang paano daw paglilitis kay Tatay Digong, ganito mangyayari sa mga biktima daw ng EJK Kuno. Kayo po, you were there during the confirmation of charges. Sa tingin niyo po ba papabor sa mga biktima yung magiging desisyon ng ating mga hukom sa ICC? Ano po ang tansya niyo dito? Wala akong kaduda-duda na all the 3 charges will be confirmed. Nakita ko yung ebidensya ng prosecution. Nakita ko rin yung proseso kung gaano sila ka-detalyado sa pagkalap ng ebidensya. So talagang tingin ko mako-confirm lahat yung 3 charges. Oo. Kung sakali po na magkatotoo yung sinasabi nyo ngayon na ma-confirm yung charges, meron pa po bang mga posibleng hingin yung prosecution dito po sa mga biktima? May mga posible din ba mga bagong testigo na lumantad kung magtutuloy yung hearing on October? Paano po ba yung mangyayari doon? Pwede pa rin kumalap ng ebidensya yung prosecution habang hindi pa talagang ebidensya. Todo nyo na. Ebidensya talaga lahat. And trial. At itong proseso nga itong between the confirmation of charges and hanggang sa umpisa ng trial, ito yung panahon para mag-disclose pa rin ang prosecution ng mga ebidensya na bagong nakalap niya sa Defense Counsel. Attorney, I understand confident kayo na mako-confirm yung 3 charges. Pero kung sakali, umabot sa point na baliktad yung naging desisyon ng ICC, ano po yung mga options ninyo? Pwede namang i-apila yung decision. At kung yung decision ng pre-trial chamber ay... walang dahilan ang ICC para di pagbigyan si Tatay Digong sa interim release niya. Walang dahilan. Para sa akin dahil yung jurisdiction niya ng korte na bastos na sagasaan sa Pilipinas. Tapos iatulan nila sa Tatay Digong sa April 22. Imposible. Pag ginatulan nila yan, parang maniniwala na ako doon sa 18 Marines. Naniniwala ako sa 18 Marines. Pero doon sa sinasabi ng ICC na bigyan, mabubuo talaga maliliwanagan na talaga ako. Yun pa lang aking termino. Sa prosecution, kulang yung ebidensya nyo, kumalap pa kayo. So, nandun din yung option na kumalap pa ng additional evidence yung prosecution. Ano pong evidence kaya yung pwedeng makatulong? Ano daw? Labas nyo na! Kung meron! Dami ng mga biktima na hawak po ninyo, hindi po ba? Oo, marami yung so far 539, no? Pero hindi naman lahat yan mga testigo kasi iba yung victims who participate and yung mga testigo ng prosecution, no? Pero ang alam ko, maraming testigo yung prosecution nakalap. Meron pang mga insider, no? Yung mga talagang yung tinasabing parte nung pagplano at pag-execute nila ng mga killings na yan. So, confident talaga ako na confirm yung charges. Susugan ko lang yung tanong ni Maricel, attorney, kung sakali na hindi ma-confirm yung charges, so ang mangyayari ay diretso po mapapauwi na dito ang dating Pangulo? Ganun po ba agad yun? Ganun kabilis yung process? Well, di-decision din yun ng pre-trial chamber, no? Dahil depende kung sabihin nilang kulang yung ebidensya, so kumalap muna kayo ng additional evidence. Sabihin, abang kumakalap ka ng ebidensya, nakakulong pa siya sa Tatay Digong doon? Nang titing naman yan. Anong klase International Criminal Court yan? Habang nagkakalap kayo, pakawalan nyo muna si Tatay Digong. So, pagtatalunan pa yon kung pauwiin ka agad or mag-aantay ng proseso para yung prosecution ay maghain pa ng additional evidence. Para talaga napapansin nyo, parang hanap ng ebidensya, tapos pag wala nahanap, delay na naman si Tatay Digong.
maghihiri, pag wala mahanap, delay na naman si Tatay Digong. Hanggang sa maabutan ng kamatayan ni Tatay Digong, mahinang-mahina na, gawin ng proseso hanggang maabot ng 5 years, 10 years sa pagkakakulong, o abutin pa doon ha, para may something, no? Para may nandidelay, no? Parang may nagdidikta sa ICC. Hindi mo alam kung si Maleta ba o sino ba? Parang dududa ako. May something fishy ako naaamoy. Na parang bakit ganito kilos ng ICC, parang hindi ordinaryo. Parang mabagal. Parang magkalap mo ng ebidensya. Parang pakaroon ko, hindi pa nangyayari, pero nangyayari ng iba. Pero itong sasabihin ko, hindi pa nangyayari. Ano to, pag nakita ba na yung ebidensya, ebidensya, kulong muna, walang ebidensya. Parang may parang may something, parang ang bigat-bigat. Paano po, attorney, yung ibang mga... Sa bagay, pag nanalo si Sara Duterte, lalabas lahat to. Lalabas lahat to. Yung karimkan niya, di ba, may kaso lumabas Pag ito napatunayan dun sa 18 Marines na naghakot ng pera at kasabot yung mga video, kung may video si Baligod naglabas si Baligod ng video ng Maleta. Kung may video ang ICC at hindi napatunayan hindi AI yun, mananagot ang ICC. Yun lang yun. Kaya ang tsura ng iba, baka pakawala si Tatay Digong. Kasi alam nila uupo na si Sara. Kasi pag upo si Sara, sila babalikan. Hindi ko lang alam kung paano balikan. Hindi na may rest back sa dahas na paraan, sa maruming paraan, hindi. Sa paraan na kung saan legal na paraan. Hindi ko alam kung paano gawin 'yon. Kung mapatunayan, kung ako, wala akong sasabi na, kung mapatunayan sa 18 Marines, na totoo yung sinasabi, nakipagpulong ang ICC. Hindi ko alam sa magsusumbong si Sara Duterte. So, sa magsusumbong ang Pilipinas? Sa kanila din ba? Kasi yung karimkan may kaso Paano nalaman yun? Kaya mangangamba ang ICC dito, judges. Kung mapatunayan talaga ng 18 Marines, na merong sabuatan dyan sa Pilipinas na nangyari sa bigayan daw ata ng Maleta. Di ko alam, parang ganyan ang pagkakakwento, di ba? Sabi nilang kasabwat. Iba yung term nila no? Not kasabwat. Pero yung ibang mga na kasama doon Na sa pangalanan. listahan. Ito yung mga co-perpetrators na tinatawag natin. Co-perpetrators. Yung 8 na pangalanan na, no? Iba yung proseso sa kanila dahil kailangan din na magpakita ng substantial grounds, no? Ako, mukhang malabo yata mga testigo nyo. Tapos di pa rin pakakawala si Tatay Digong. Parang imposible. Sa isa-isa sa kanila, no? So kailangan magpresenta ng ebidensya yung prosecution sa participation ng bawat isa. Anong ebidensya? Mga litrato lang? Mga bali-balita lang? Mga sinasabi ni Tatay Digong na paktay kayo sa akin, hulog kayo sa helicopter. Yung ba yun? Sapat na sa ICC ebidensya yon? So, kailangan mo nang mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanila at kailangan mo na silang maaresto para mag-umpisa yung proseso laban sa kanila. So yung pagiging co-perpetrator, hindi siya, o iba to sa pagiging accused? Magiging accused sila kung mag-i-issue ng warrant of arrest. Kasi ngayon, hindi natin alam, no? Kasi confidential yan. Yes. Kahit kami, hindi namin alam kung may warrant of arrest na in-issue laban dito sa co-perpetrators. Attorney Joel. Buri mo, di tayo jurisdiction sa Pilipinas, no? Ang uhulihin pa rin sa Pilipinas. Po, manguhuli pa rin. Talagang alatang halata na talaga, no? Ginagamit ang ICC, no? Ginagamit talaga ang ICC para talaga manghuli sa Pilipinas. Ayaw nilang hulihin kasi parang ganito Sa Pilipinas, wala silang makita kalabonggo. Hindi pwedeng kasunod dito sila bongo. Yun ang aking teorya. Ang gagawin nila, uutuin yung ICC, hoy ICC, kayo humuli dyan. Di ba? Ang galing no? Ang galing, no? Parang, para sa masiketa, uhulihin mo na lang ba porket kasabwat? Halimbawa, ikaw, may sala ka. Yung tindahan bang kinausap ko at galit ka doon sa tindero, pwede mo idama yon. Yan, kasabot ni Duterte yan. Pwede mo na ikulong yon. Ganun mangyayari. Di ba? Tama ba yung pagkakaintindi ko? Kung hindi ma-confirm yung charges, di ba, pagtatalunan po ng mga hukom kung mapapauwi ang dating Pangulo, pero yung Ingat kayo sa pagsagot dyan. Kalated pylon yan. Magagaling tao dyan.
Magagaling yung mga yan. Sila DJ Chacha, magagaling yan. Ingat kayo dyan sa sagot. Malilito kayo dyan. Perpetrators niya, hindi automatic na absuelto dito sa mga kaso dahil nabanggit na yung pangalan nila. Kailangan pa rin nilang humarap sa ICC kahit hindi ma-confirm yung charges. Tama po bang pagkakaintindi namin? Ganun po ba yun? Tama yun, no? Kung Haharap yung sila Bongo sa ICC? Wala talaga. Wala talaga. Binabastos ang Pilipinas. Ewan ko kung yung pagkakaintindi nyo, binabastos ang Pilipinas. Parang ginawang korte, ang korte ng Pilipinas si ICC. Grabe. hindi ma-confirm yung charges, yung decision na yun, papabor lang kay former President Okay, dating Duterte. Pangulo. Oo. Oh. So iba yung liability ng co-perpetrators na 8. No? So pwede pa rin mag-proceed yung kaso laban dun sa 8 co-perpetrators. Teka, so ibig sabihin, attorney, yung 8 na yon, iba-ibang kaso, iba-ibang hearing din. Ganon? So pwedeng iisang kaso silang 8, no? Kung sabay-sabay yung pag-issue ng warrant of arrest sa kanila at yung pag-aresto sa kanila. So lalakad, tatakbo yung kaso at the same time sa kanilang lahat. Okay, agad dito lang po tayo. Kaya si Bato, sabi nila si Bato de la Rosa. Si Bato, duwag yan. Akala ko ba matapang ka, Bato? Biruin mo. Pag matapang pa lang isang tao sa paniniwala mo, kailangan harapin. Katangahan yun, di katapangan yun. Tandaan nyo. Ibig ko palang sabihin, nung panahon na sinauna, pag nagdidigmaan, kung matapang ka talaga, harapin mo yung 1,000 tao, mag-isa ka lang. Matapang ba yun? Hindi matapang yun, kaingutan yun. Niwala ka. Kaingutan yun. Di ba? Ang tapang din nakikita lang sa physical. Hindi lang sa mental, hindi lang sa katawan, hindi lang sa pananalita, kundi sa katwiran. Yan. Yan ang pagiging matapang. Pag walang katwiran ka, duwag ka. Isa ka sa pamantaya, isa ka sa mga mahanay sa mga duwag. Maraming salamat. Isang masustansyang pag-uusap. Isang magandang talakayan naman. Ingat lagi kayo. Paalam.